Okay mga lodi, welcome back ulit sa channel natin. At nagtatas na kami ng trusses ngayon, no? So ito medyo kakaiba tong pagtaas namin ngayon ng trusses dahil yung mga poste nito ay semento. So medyo mahirap-hirap dahil kailangan naming i-shoot yung ano na yan, yung trusses na yan sa pagitan ng mga main bar, no, ng poste. So hindi naman natin pwedeng putulin yan. Magpapaiwan tayo dyan ng pag lalagyan natin ng angle bar, no. So kasi nakapatong lang tayo sa, so yun, no, nakapatong lang yung wave guard natin, nakapatong lang yan sa may poste, no. At ang ginawa natin diyan para tumibay yan, naglagay tayo ng extra angle bar, yung naka letter A na yan, o magkabilaan. So ayun, yung mga ganun. So yun ang nilagay natin. At naka full wheel diyan sa may main bar, no. At yan yung nagpapahirap sa atin diyan dahil masikip. So kailangan natin hanapan ng paraan para mailagay yan. Yung kagaya ito, nakapaglagay na tayo ng isa, yung main trusses. At yung tanging mahawak dyan sa main trusses na yan ay itong wave guard natin. So yun ang ano, yun yung humahawak niyan. Supposedly may plate yan, eh. May plate dapat yan. Kung may plate yan, mas madali sanang trabaho dahil wala nang mga bakal na nakausli. So ipo-full weld natin dapat yung trusses natin, yung bottom cord sa may plate. Pero yan walang plate. So diyan natin diyan natin ikinapit na lang yung trusses sa may wave guard na yan, at yung wave guard naman ay nakakapit diyan sa mga main bar na yan na nakalabas. So ayun yung mga main bar na hindi pa naputol. So ganyan siya. So, para hindi naman pangit yung kinalabasan, pinutol natin yung kalahati niyan. Nag-iwan lang tayo ng pagweldingan nitong nilagay nating bracket para sa wave guard para makatayo siya ng gusto. So ganun yung diskarte natin. Medyo mahirap-hirap din to ikumpara sa karaniwan nating ginagawa na bakal ng poste dahil ito, wala tayong akyatan, kaya gumawa pa kami ng hagdanan. So hagdanan sa magkabilaan. So ito pangalawang trusses nito. So kailangan talaga dalawang trusses ang ilalagay natin initially para matibay itong kasi kung iiwanan natin na walang pares itong main trusses, hindi siya stable. Hindi natin maiwasan, baka mamaya lukuhin yung serga nating lubid, ay yan mabubuwal yung trusses natin na malaki na yan. So panigurado pipilitin natin makaangat ng isa pang trusses. So ready for erection naman talaga na to, kaya lang medyo mahirap tong lugar na to. So dahil isa pa yan sa nagpapahirap yung tindahan, no? Hirap kami dyan. Tapos yung mga bakod, so kung titingnan nyo yung tindahan, talagang matibay din tong tindahan na to, no? Hindi natitinag. So dapat yan, kung wala sana yan, tapat-tapat na lang tong mga wave guard natin, din tapat-tapat na lang din yung trusses na bibit-bitin natin. So dahil meron nga yung tindahan, hindi po pwede. Alternate ang ginawa natin dyan. So itong mga lodi, no, yung wala naman pinagkaiba yung yung proseso natin sa pag-angat ng trusses. So, dalawang tao pa rin. Yung boom natin na ginamit, siya pa rin. Paano natin iangat to, siya pa rin. Yung naiiba lang dyan kung paano natin diskartehan yung pagbubuo ng trusses doon sa may ibabaw ng poste na yan, dahil yan walang plate. Kung may plate sana yan, mas madali.
bali ang sukat nitong port na to ay standard, no, 30 meters din by 18 meters, at yung trusses niyan ay 21 meters. Mahaba ang bulada niyan, nasa 1.5 ang bulada niya, kaya malaki tong trusses na to, 21 meters. Ito mga lodi, no, may matagal tong pag-akyat nito, kaya abangan na lang natin sa pag ano nito, pag kabit. So hindi na natin nabidyon yung malaki na yan, kasi kasama tayo sa pagkasama ako sa pag-discarte niyan sa ibabaw, paano ikabit yung unang trusses niya. So ngayon sila na lang, at dumating na rin to si Reggie. So ito mga lodi, na itatayo muna natin tong trusses na to, sandal natin dyan para ilipat yung kadena. Kasi yung kadugtong ng kadena na yan ay maliit, no, hindi pwedeng iaakyat, at delikado tayo pagka makabitaw yung kadenang maliit na yan. So yung main na kadena ng chain block, yun ang ikakabit dyan ngayon sa trusses para sure bull. So dito tinanggal lang natin yung bakod nila, dahil madudurog talaga yun pagka mo lagpas sa kabilang bakod yung trusses natin, mahaba. At ito yung sinasabi ko, yung tindahan, no. Ayan. Kaya isa to sa mga medyo nagpahirap sa amin, pero okay lang, wala tayong magagawa. Diskartehan na lang natin. So pag inakyat ito, pag nasa taas na, maisampa na dito, yan, saka pa lang natin ikakabit yung isang wave girt, para doon naman ikakapit yung magkabila ang trusses. So yan, yung trusses na yan ay nakapatong pa lang dyan, pero naka-welding na yan sa mga dowel sa main bar ng poste. Pero lalagyan pa yan ng magpapatibay niyan, yung itong wave girt na to, yan ang magpapatibay dyan. So kailangan makadalawa sa itong araw na to. Di bali sumunod na mga araw, kahit pa isa-isa na lang. At least ito ngayon, pag hindi kaya, i-overtime na lang natin ito para masigurado natin na stable tong trusses bago iwanan. Dahil yung lubid natin na sirga, yan lang. Mahirap naman at baka lokohin ng tao. Yung mga kabataan dito medyo may kalukuhan. Huwag na kayong magpapanggap lang kayo. Baka maputol yung lubid natin, siguradong mabubuwal itong trusses natin na malaki na to. So kailangan meron siyang kapares. So yung boom pala natin, no, yung boom natin, ang taas niyan ay 11 meters yung boom natin. At ang taas nitong nitong court mismo, from flooring to roof, doon sa may trusses, gabaw ng trusses na yun ay almost 10 meters ang taas niyan. So yung mga lodi, no, naitataas na nila, malapit na sa tumama dito sa kina Reggie sa kay Labong. Tingnan nyo kung magkano. Woo! Tingnan nyo kung lalagpas na ba, baka masobra naman kayo sa taas. Lagpas na. Okay na yan, okay lang. So lagpas na sila doon sa poste.
At ang ginagawa ni Bong doon ay binabawasan na yung ilalim ng web girt kasi hindi papasok yung trusses dahil babangga diyan sa mga dawil na yan, no, sa mga minbar na yan na nakatayo. So kailangan maipasok yan sa loob. So dito ganun din, no, babawasin yung web girt, yung bottom cord para makapasok yung trusses. So mamaya pagkatapos na nakita natin kung ano yung ginawa namin dyan, ginawa nila para at least ma-share natin sa inyo kung ano ang itsura, no, ang ibabaw na yan. So ngayon standby sila muna at pagka natanggal na to, dapat matanggal dito ay ibababa na nila yung trusses para umupo na dun sa ibabaw ng poste na yun. Sige, chimblak na lang. Konti pa. Op, pwede na. Ayos na yan. So, itong mga lodi, no, same procedure pa rin tayo, may tansi. At kailangan nakapantay sa tansi yan. So, okay yung pagkakaano natin ng boom nasa sentro. Kaya wala na tayong i-chimblak pa dyan. Ha? May problema sa kabila. Akit tayo para masolusyonan natin kung ano yung problema nito sa kabila. So, okay yan mga lodi, no. So, kailangan to, yung trusses natin yan ay nakatayo. Kaya dalawang tao yung isa hinahatak, yung isa tinutulak bago i-welding. Yan, 40 bong. Then lalagyan ng detres na yung nilalagay nating bracket diyan para mas tigas-tigas. So ayun. Yun din yung ikakabit ni Bong dyan, yung detres. So yung trusses talaga natin ang talagang humahawak niyan, itong web girt lang. Din yung web girt na yan ay ang mahawak dyan itong mga min bars natin. So medyo alanganin na tayo sa oras. Hindi na natin may lagay yung web girt siguro. Lagyan na lang to ng brace. Din sa kabila, brace na lang din doon. Bukas na lang ikabit yung web girt natin. Pagod na rin yung mga tao, sobrang init. So, okay, secure na tayo, secure na. So, sabagani mamaya, hinihintay na lang yung paglagay ng brace. So, okay mga lodi, sige. Na secure na natin tong dalawang trusses pero hindi na tayo umabot para ilagay yung isang web girt dito. So, bukas na to. At secure naman na to. Hindi naman to siguro na mabubuwal. Dahil may sirga tayo at itong boom na to ay nakatali pa rin naman yan sa ating trusses. So may mga brace na tayo na nilagay kaya secure na tayo, hindi na tayo mangamba na mabuwal pa ito. So, dahil sa sobrang likot ng mga bata dito, nilalambitinan yung mga lubid natin. Okay mga lodi, no? So kakaiba itong although halos parehas ang proseso pero kakaiba itong pag-install namin ng trusses dito. Medyo mas mahirap siya ikumpara doon sa karaniwan pagka ganitong semento yung poste. Dahil marami tayong iniiwasan doon na pwede nating sabitan ng trusses no hindi malinis. Okay. So, medyo talagang overtime tayo ng konti. Overtime talaga.
Magbabayad ka ng mahal. Grabe naman kayo. Kalating oras lang. So, mga lodi, no? Dito kasi sa amin, kapag under time na kami lumabas, walang bawas. Pero pag lumagpas ng konti, overtime na daw. So, ganun talaga. Wala tayong magagawa. So, pagod din naman yung mga kasama natin, pagod din naman. Kaya, okay lang. Okay, ligpit na tayo. So, dito mga ano din, no? Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa namin dito para makapagtali kami dito sa poste. Yung poste kasi natin napakalaki at semento, no? Hindi tayo pwede magtali dito. Mangyayari ay masusugat yung lubid natin. So, ginawa natin, gumawa tayo ng pagtalian. So, ang kilbar yan at ang naglalak lang dito ay turnbuckle. Kabilaan ng turnbuckle. So, ayan yung itsura niya, no? So, sa mga mga pagtatayo din ng court na poste yung ay konkreto yung poste, no? So, pwede nyong gayahin tong ginawa namin para mas madali ang ng lubid pag tali. So, ayan. So, turnbuckle lang yan at angle bar para magkakatali tayo. So, bali 4 na piraso yan. Bawat isang tali ay gumawa tayo ng mapagtalian. Doon sa kabila, ganoon din yun, no? Parehas lang sila ng itsura nito para makapagtali tayo ng maayos. At ito pangatlong tatlong trusses na yung iaakit natin. So ito mga lodi, ang sitwasyon namin dito, no, sa taas, no. Ganito yung ginawa namin. Dahil wala siyang plate. So yung itong round bar na yan, yung main bar ng poste, nilagyan namin ng angle bar, no, para dito sa weave guard, yung kakapit sa weave guard. Then ang tanging humahawak ng talaga ng trusses nito ay itong weave guard natin. So dito nilagyan din natin ng bracket yan, anti-stress. So sa kabila ganun din. So lahat ng pinakit natin dito na weave guard ay ganito ang gagawin natin. So dito sa kabila, itong kaputol na main bar na to, lalagyan pa to ng angle bar papunta dito para mapuli secure itong trusses natin, dahil yung trusses natin ang mahawak niyan ay itong weave guard lang. So, yung weave guard lang talaga ang mahawak ito. So, kasi yung dito supposedly dapat may plate ito. So dahil walang plate ang ating trusses ay nakapatong lang to sa poste. So ito lang ang weave guard lang ang umahawak ng ating trusses. Okay. So ganun lang ang diskarte natin dito. At isa sa mga nagpahirap ito sa atin. Dahil kailangan maniobra mo dito yung trusses sa mga bakal na yan. Hindi rin naman pwedeng putulin mo lahat yan dahil dyan din kakapit itong angle bar na to na humahawak sa weave guard. Sana naka-anchor dito sa main bar. Okay, mga lodi.